You know, we do notice the comments you leave on our YouTube channel. Comments like, you could make the videos a little shorter. You keep rambling on, you can do 20 minutes. Okay, we'll try that. And some also comment that, why are you speaking English? You should be speaking in the local language. Pues, aber, magtagalog tayo ngayon para sa buwan ng wika. Ito ang ating review ng Bike B60E Beaumont Range Extender Electric Vehicle. Pasensya na, Ingles. Ano ba talagang Tagalog ng range extender? Magandang araw mga kaibigan. Ako po si Vince Pornelos, ang punong patnugot ng auto industriya, at ngayon titingnan natin ang bagong bike B60E Beaumont. Hindi po Beaumont ha, Beaumont po ang pronunciation niya. Yan tamang pagbigkas ng pangalan ng sasakyan na ito. Ngayon, na-drive na natin ang bike B60 dati, pero hindi pa yung hybrid, hindi pa itong e-rev na version nito. So, yung sa itsura, alam naman natin malaking SUV to mula sa bike. Yung B ay Beijing. Kaya ang tawag nito sa ibang bansa, lalo na sa China, Beijing BJ60. Pero para sa mga market na export tulad ng Pilipinas, B60E Beaumont ng bike ito. Ngayon, yung harapan, pansin natin, sobrang lapad ng sasakyan. Parang halos 1.9 meters na yata yung lapad na to. Pero kung titingnan nyo, yung forma talaga, very SUV, very premium yung style nila dito. Yung LED lights, yung grill, may ilaw nga rin dito medyo kakaiba. Maganda yung signature nito, lalo na sa gabi. Yung bumper nito, malaking malaki talaga kasi nga, malaki yung sasakyan. Yung gulong, 20 pulgada ang lapad ng gulong or ang diameter ng gulong. Ano ba diameter sa Tagalog? At meron itong all-terrain tires. Bihira natin makita ang all-terrain tires sa ganitong klaseng SUV mula sa showroom. Tapos, tingnan natin, tingnan mo, pull out ka. Tingnan mo yung haba ng sasakyan. 5 meters na to, 5 metro na, ang laki. So, ibig sabihin, yung space ito para sa 7 tao. 2 sa harap, 3 sa likod, or sa gitna, 2 sa pinakalikod. Pero, yung style ng sakyan natin, medyo slab na siya, very simple and plain, elegant nga yung dating mula sa side. At malaki, maganda yung tangkad nito. Pero pansin nyo, sa ilalim, yung ground clearance nito ay nasa 215 mm dito sa ilalim, diba? Pero kung silipin mo, baba ka pa ng konti, makikita nyo, yung isa lang medyo inaalala ko dito, lalo na dahil 4x4 to, yung tubo na yan, yung piping. Kasi iyan yung exhaust ng sasakyan. So medyo kailangan siguro mag-ingat pag nag-off-road. Kasi sana nga may protection yan. Ngayon, pag binubuksan yung pinto, ito yung isang feature na gusto ko. Tingnan natin ha. Unlock. Then buksan mo to. Yung kanyang retractable na side step. Masaya yung mga ganitong feature sa mga sasakyan. Ngayon, tingnan natin kung ano nasa ilalim ng hood. Sa ilalim ng hood, makikita natin ay isang, sana nga may may lift. Meron. Yan ang kagandahan sa mga ganitong sasakyan, may mga lift. So, meron itong makina kasi ito ay isang e-rev or range extender or extended range electric vehicle. Meron kang makina na charge yung battery na 40 kilowatt hours. Tapos, meron kang motor sa harapan at motor sa likod. Nagko-combine yung dalawa para sa 547 PS at 655 Newton meters ng torque. So, maganda yung power, maganda yung torque. Yung makina, hindi niya pinapaikot yung gulong, yung motor lang. Yun ang pinagkaiba nito mula sa mga PHEV. Kasi ang mga PHEV, pwedeng i-drive ng engine, pwede rin i-drive ng motor yung mga gulong. Ngayon, punta tayo dito sa banda sa gilid. So, pansin natin, yes, malaki talaga yung sasakyan. Meron siya magandang trim. Yung nga lang tingin ko, kailangan na lang i-improve yung mga alignment saka quality assurance. Kasi, tingnan mo, medyo konting adjustment pa dito yung kailangan. Ayan, lapit ka dito. Tingnan mo yan. Yung mga ganyan, lapit ka dyan. Tapos ito, pakinggan nyo itong ng pinto. Ayan o. Parang, tingin ko kailangan pa nilang i-improve yung quality ng plastic nito para mas maganda yung feel pag binubuksan mo at pagsara mo ng sasakyan. Ngayon, sa likod,
Mahilig sila sa mga classic na SUV style, which is gustong-gusto ko rin naman talaga. Kaya gusto ko na nandito yung spare tire. Kasi unang-una, pag titingin tayo sa ilalim, wala rin naman tayo makikitang space para sa spare tire dito dahil merong motor doon sa likod dahil ito ay dual motor na 4x4. So, spare tire nandito, medyo nakalihis sa kanan. So, ang pagbukas mo, mula dito, at yung hila din yan, medyo nag-ano din, medyo sumasabit ng konti. Pero pagbukas natin, ang makikita nating space dito ay 117 cm na yung lapad. Tapos yung lalim nito, ganyan, mga nasa 23. So, okay lang. Pero, pag nagtiklop tayo ng mga upuan, magiging mas maluwag to. So, ibaba natin yan, baba natin to. Pansin nyo, meron tong liner na plastic, yung dito. So, yung maganda siya, ito yung mag-a-absorb kung meron kang mabibigat na bagay, hindi nagagasgas yung upuan mo mismo. Pero yung alignment lang nito, yung pag-install nito, parang tingin ko kailangan ding ma-improve yan overall. So yung space ngayon, extend siya to 1 meter na talaga mula dito hanggang doon. Pag tiniklop ko yung middle row, magiging 162. Meron din itong dito, outlet para sa power. Tingnan mo yan, no? So universal outlet para sa mga AC appliances. Kung gusto mong gamitin, ano bang limitation ng outlet na to? 220 volts and 2.2 kilowatts, or siguro kaya niya magpatakbo ng ng maliit na aircon, pero wag natin gamitin sa ganyan yan. Pero pag camping, kung gusto mong gamitin yun, okay lang din. Yung charging port na sasakyan nandito sa kanan. So, kung pasin natin yung charging port nito, parang GBT nga to, hindi ito yung type 2. Kailangan ko siguraduhin kung yung mga unit na nakukuha natin ng customers ay yung type 2 na version, hindi yung gantong GBT. Pero kahit naman, marami rin naman mga GBT chargers dito para sa kanyang battery. So, ito na yung outside ng B60E Beaumont. Tignan natin kung ano meron sa loob, lalo na sa third row. So itong third row ng B60E Beaumont, kung amenities ang pinag-uusapan natin, okay naman kasi may sarili kang aircon, may ilaw, may hawakan, may mga cup holders. Yung charger mo or saksakan mo nasa pinakalikod, medyo mahirap abutin, pero kung may mahaba kang kable, okay naman. Pero yung pansin mo, iyuko mo dito. Tingnan mo yung space ko dito. Dahil mataas yung flooring nito, medyo mahirap. Kaya nga yung mga lumang sasakyan tulad ng halimbawa, Jeep Commander. Yung mga Jeep Commander, tinaas nila tong likod para kahit na mataas yung likod, dahil mataas yung floor, okay lang, mas komportable. Pero dito, makikita natin na dapat inangat nila tong kisame para magkasya dito. At least mas maging madali para sa mga adult. Pero isang pinakamalaking drawback dito, tingin ko, ito. Kasi kung bubuksan natin ito para makalabas-pasok, tingnan nyo. Ayan, yan lang siya. Ito lang yung dadaanan ko dito. Medyo mahirap. So pag malaki kang tao, o kaya matangkad, hindi ka talaga uupo dito. Pambata, okay lang. Pero pag adult, medyo alanganin. Kung tinitignan mo tong B60E bilang isang executive car, edi okay din. Kasi nga, maluwag. Ito, seating position ko to, kaya yung knee room ko medyo maluwag talaga. Kung matangkad ka naman tao, okay din. Kasi maganda yung headroom mo dito. At hindi siya claustrophobic kasi nga meron kang glass roof dito na nabubuksan mula sa harap. Tapos, kung naiinitan ka, meron naman tong 4 na aircon vent dito sa likod. 1, 2, 3, 4. Pati yung aircon control panel mo, nandito rin. Meron ditong seat ventilation at seat heating. So, seat heating, pinang-paprank lang natin, di ba? Ginagamit yan. Pero, meron na rin to kung gusto mo talaga. Tapos, power windows mo, dito yung control mo, door handle, infinity sound speaker system yung meron to, like 13 speakers yata yung meron to na infinity. So maganda naman yung audio. May seat back pocket dito, maluwag. Dito nga sa baba, meron kang mga charging points. So USB-C, USB-A, tapos dito rin sa armrest, ito okay din to. Meron ding USB-C and USB-A, may tray, patungan ko ng phone, kaya nga okay, hindi ko kailangan patungan. Yung cup holder, kasi yung cup holder, nandito. Yan, dalawang deployable cup holder. Pati sa baba, kung gusto mo pang charging point, to. Kung may laptop ka, meron kang yung 220 volt na outlet, pwede mong gamitin. Pwede rin sa mga charger, kung gusto mo yung super fast charger na yung adapter mo. Meron din 12 volt outlet. Pero ang the best talaga dito,
Hindi nyo lang alam, pero minamasahe ako ngayon. Meron tong seat massage. Actually, 4 na upuan yung may seat massage. Driver, front passenger, tong rear to, ayan, gumagalaw din to. Ayan, oh, ito gumagalaw. Pati itong sa likod ko. Kaya kung tingnan mo yung screen na yon, i-swipe up mo. Amor, yan. Tapos yung seat massage sa upper right. Nakikita mo doon, yung button doon. Oh, pinutin mo. Upper right, yan. Oh, nakikita mo yung seat massage functions ng sasakyan na to. Pero ngayon, i-check out naman natin kung ano yung nasa harapan. Dito talaga binuhos ng BAIC yung lahat ng pwede na lang ibuhos para sa technology at para sa experience na rin ng driver. Kasi yung interior, pansin natin, maganda yung theme nila na parang bluish gray, tapos may puti, yung contrast stitching, yung leather na pinili nila para sa seat. Yung nga lang, pag may kasama kang bata, ingat lang sa mga pwedeng matapon kasi alam mo naman natin yung white leather, medyo ano yan. Tapos dahil ito ay inaan nila parang executive car, pwede mo tong iurong, oh, kung gusto mong iurong yan para dun sa passenger sa likod. Yung boss, nakaupo yan sa likod kanan na upuan. Pati nga itong seat na to, pati na sa driver, dito makita nito. Pwede mong i-extend yung sa thigh mo, sa hita. So kung ihilahin natin to, abot ka ba? Sorry, medyo hindi ako matangkad. Ayan, pwede, kung mas matangkad ka na tao, pwede mong hilahin yan. Wala nga lang siya yung ottoman, yun yung wala dito sa upuan. Pero okay naman, pati nga itong headrest to. Ayan, na-adjust itong ganito. Parang sa aeroplano, okay din yung ganyan. Itong sa design nila, pansin natin, may mga screen. May mga screen dito. Sa driver, may screen na ito yung instrument cluster mo. Pansin ko lang, medyo madilim siya. Gusto ko nga mas may pag daytime, gusto ko mas maliwanag siya. Pag nighttime, okay na to. Pero pag daytime, medyo madilim. Tapos ito, usual information mo, range, fuel, fuel economy, all the other features, nandito na rin yan. Pero dito sa gitna, may isa kang screen dito na malaki, maganda yung size. Dito mo control lahat mula sa climate mo, pati yung sabi ko sa'yo, yung seat massage, nandyan yan. Tapos dito naman, pag swipe down mo, ito yung mga quick settings mo, yung brightness, volume, nap mode, wireless charging, on-off, ganyan. Kasi ngayon, phone ko nandyan. Pag pinindot ko to, mag-off yung wireless charging. Depende kung anong gusto mong gawin. Pero pansin nyo, may isa pang screen. Itong screen na to, yan, screen din yan. So hindi lang yan black plastic. Co-driver screen. On natin. Hindi ko napindot ko ba? Tingnan natin. Ayun. So, ayun yung co-driver screen. Pwede rin niyang kontrolin. Yung totoo lang hindi ko nakikita masyado yung utility ng ganito. Kasi kung may co-driver ka man dito, ang gagamitin ng co-driver is yung telepono niya. Hindi na siya magbabother sa ganyan. So, medyo redundant. Kahit ito lang, okay na tayo dyan. So, nandito lahat ng controls ng features mo. Yung 360 camera, meron din yan. Pag nilagay mo sa reverse, maglalabas din to. Makita natin dito yung off-road display. Medyo weird lang yung pagkamarka nila dito ng mga ibang bagay, pero ayos lang. Pero makita mo yung angles mo ngayon, yung pitch and roll angle mo, pati yung compass, at yung wading depth mo makikita. Ito pa lang, ang klaro na, 800mm or 80 cm ang water wading depth nito. Yung driving assistance, nandito lahat yan. Yung mga cruise control mo, intelligent cruise control, forward assist, lahat ng mga bagay na kailangan mo. Energy center, energy consumption, pwede mong i-adjust kung gusto mong mas priority battery, pwede mo rin gamitin to. Ito rin yung parang quick control mo dyan, itong knob na to. So ngayon naka-auto tayo. Then ito yung EV priority, lalabas sa screen, or fuel priority. Depende sa iyo kung paano mo gustong gamitin yung B60E rev mo, itong range extender electric vehicle. Yung kotse na to, medyo mataas na yung milyahe. Parang marami na yatang nag-test drive ng kotse na to. Lalo na nung yung dalawang motor show, yung Mias, ewan ko lang kung meron BAIC dun sa Pero yung Mias, alam ko, maraming nag-test drive ng kotse na to. Kaya, pansin nyo, maraming mga bagay na may mga gasgas na. May mga wear and tear na yung sasakyan. Kasi marami nang dumaan na driver. So, dito makita yung wear and tear. So, itong piano, hindi naman ito piano block, pero yung wood style na plastic trim, may mga gasgas na dyan. Yung dito naman sa center armrest sa baba, medyo yung panel, hindi may gap na siya ng konti, kailangan mong itulak. Tapos may mga yung pag wear in ng leather, alam mo marami nang humawak nito. So nakikita natin yung wear and tear. And mukhang okay naman, pero again, maraming kailangan i-improve, lalo na sa mga plastic materials. Kasi nga, kung madaling magasgas to, nakaka-OC pag ikaw yung may-ari ng sasakyan.
So ano ba ang pakiramdam na minamaneho tong BAIC B60 Beaumont? Sa totoo lang, masaya. Kasi yung sasakyan, para siyang Land Cruiser talaga, ganun kalaki, mga patrol, actually mas malaki nga to sa Pajero. Yung mga ganung full size SUV like Expedition, yun yung parang class nitong kotse na to. At ang kagandahan kasi sa China, ino-offer nila yung same na feeling na yung ganung size, pero sa mga presyo na yung presyo ng mga SUV na yun mga 10 years ago, diba? Kasi ngayon dahil sa inflation, ang taas na ng presyo ng lahat. So yung parang binabayad mo para sa mga SUV ng mga 2016 or 2006, 2010, hindi mo na makukuha yung ganong klaseng size ng SUV o vehicle ngayon. Sa gasolina pa lang, sa bilihin pa lang sa supermarket. Anyways, ano ba yung mga napansin ko dito? Sa ingay, hindi siya maingay. Siyempre, may pagka-electric vehicle to. So, yung mechanical noise, wala masyado. Kasi motor lang yung yung umaandar talaga para i-drive lahat. Umiingay lang ito pag nagsa-start yung range extender mo. So, yung range extender, ibig sabihin yung makina, para i-charge yung buong sasakyan. So, doon lang siya umiingay kasi syempre, parang pag nakarinig ka ng generator sa bahay, pag nawalan ng kuryente, pag nag-on kayo ng generator, pansin niyo yung parang RPM niya, medyo mataas. Ganun din pag mga ganito, hindi pwedeng mag-on yung makina tapos idle lang. Hindi, kailangan medyo may taas ng konti para ma-charge yung battery nito. At once namatay na yung makina kasi na-charge niya na, di okay na siya ulit, tahimik na ulit. At yung comfort nito okay, yung ride okay sa concrete. Minamaneho ko sa EDSA, ngayon mag-roll ako ng B-roll na to sa EDSA, okay naman yung ride. Yung sa highway naman, syempre ito sobrang swabing highway. Masarap naman talaga mag-drive sa ganito kasi bagong-bago yung asfalto, well-maintained. EDSA, kailangan i-maintain yun. Pero yung pati sa mga joints ng expressway, okay, solid yung ride nito. At to think, mag-isa lang ako sa sakyan, hindi pa to loaded. So, pag nagmamaneho tayo ngayon solo, yung efficiency natin sa kadalasan city yung minamaneho ko, nasa 20 kilometers per liter ng gasolina. Isa yung 20 kilometers per liter. Pero yung naman ako. Yung state of charge ko noon, nasa 55%. Yung ginagawa ko yung fuel economy test na yun. Tapos ngayon, tingnan natin, nagdadrive ako sa highway, mas mababa na yung charge ko kanina. Average fuel ko is 6.5 liters per 100. So magkapito ko siguro mga 18 yata yun. Hindi naman siguro mga 17 or 16. Okay pa rin. Tapos yung consumption ng kuryente, average speed to 31 kilometers per hour, kilowatt hours per 100 kilometers, 4.9. So, actually, really good din yun para sa ganito. Siyempre, nagbabago talaga yung energy consumption depende sa situation. Ang EV, mas okay talaga sa low speed. Ang makina, lalo na kung hybrid yan, mas okay for higher speeds. Pero yung dahil ito ay isang e-rev, yun yung magiging, hindi naman disadvantage, pero mas optimal yung PHEV kung may highway driving ka talaga madalas. E-rev, pag city or pang low or mid speed type of driving, mas okay yung gantong style. O ito, sa concrete na tayo, okay naman. Ito, daanan ko itong mga bakal-bakal dito, lubak-lubak, and okay siya. So, kung sa off-road, di ko naman dadalhin sa off-road to. Nadala ko na yung previous model sa off-road, but hindi mo naman gagamitin yung ganito para sa sa extreme off-roading. If you want to do that, by all means, be my guest. But I have a feeling na it will pull through naman kasi it has all the features you want. And like yung parang tank turn, nandito na yon. Nandito na yung crawl control para sa sa off-road low speed driving para you're always in control. And then yung locking rear differential nandito na rin. Yung nga lang wala siya yung locking front yata. Like yung rear lang yung totoo nga yan. Yung rear lang yung pwede mong i-lock. Hindi yung gaya nung yung B60 na isa na I think front and rear yata yung ICE na bike na na-drive ko dati. Pero syempre, kumpara natin sa efficiency nito, medyo malayo talaga. At sa panahon ngayon kasi kahit na ganitong sasakyan na binibili mo,
mas gusto mo pa rin yung efficient overall na binibigay pa rin sa iyo yung luxury, binibigay sa iyo yung features, pero yung nga mas matipid. Yun nga lang, ang mga gusto kong mga napansin ko dito talaga, yung ride nga is okay. Pero yung minsan yung parang yung feel ng mga ibang bagay sa loob ng sasakyan, like gusto ko sana ma-improve. Like itong mga plastic, marami ng gas-gas kasi nga piano black ito. Sana mas scratch resistant yung pinili nila. Yung pagbukas, sara ng pinto, lalo na yung door handle, hindi maganda yung yung pakiramdam. Kumbaga, syempre, point of contact mo yung sasakyan eh. Like importante 'yon pag nagbibili ka ng mamahaling bagay. Gusto mo halimbawa, ito, pag kung kotse, gusto ko yung feel ng manibela, okay. Actually, ito okay naman yung feel ng manibela. Pero yung door handle, yun yung unang contact mo sa sasakyan eh. Para buksan mo yung pinto. Sana i-focus nila yon. Minsan, pag sinasara ko tong pinto, kahit na parang naslam ko na siya, parang hindi pa sumara ng todo. Naka-indicate pa rin sa akin. So, minsan ay ganun siya. Kailangan mo talaga i-force close. And then, minsan may mga squeak yan, no? Sa gitna. Yan, yung mga ganyang bagay. So, yung ganyan detail-oriented ang magiging importante para sa ganitong market. Kung ang customer na sinusuyo mo ay yung mga nakabili na ng Land Cruiser, nakabili na ng Lexus, na gusto mo silang bentahan ng 4x4 mo na hybrid, na kayang i-deliver yung same or better feel at a much cheaper price, just for pure utility, then you need to get yung mga gantong bagay out of the way. You need to really get it like right, yung mga quality na pag sumandal sila, hindi tumutunog. Importante yon sa ganyang klaseng market. But hey, let me know sa comments guys kung anong tingin nyo sa BAIC B60E Beaumont Rev. Haba na talagang pangalan ng mga sasakyan niya. Alam niyo, nakaka-spoil talaga tong merong retractable na side step sa SUV. Parang napaka-convenient eh. And ito yung na-experience natin sa mga gantong brand na sasakyan. Kasi ino-offer nila lahat ng mga features na dati, hindi mo talaga may expect sa ganitong presyo. Ngayon, ano bang impression natin sa B60? Impressive ito from a design standpoint, sa effort when it comes to giving you lahat ng features na gugustuhin mo at pati yung mga features na hindi mo naiisip. At sa tipid, okay din yung range nitong sasakyan, yung paggamit ng energy at paggamit ng fuel, pwede pang araw-araw para sa malaking sasakyan. Pero gaya nga na point out ko kanina, may mga things na kailangan talaga ma-improve sa sasakyan na to, lalo na sa quality, lalo na ito ay bilang isang unit na medyo may milyahe na, may mga nakikita na tayo na kailangan nilang i-improve. Pero sa presyong 3.5 million para sa lahat, tingin nyo sulit ba? Let me know in the comments below. Si Vince Pornelos po ito ng Auto Industria. Pakibigyan po kami ng like kung tingin nyong useful yung aming review, at mag-subscribe na rin para makita yung mga review namin dati, pati yung mga paparating namin na review. Marami yon.